Ang boss na palusot. Alam niyo mga suki, may isang kliyente ako dito sa barberya na palagi kong kinakausap habang ginugupitan. Sabi niya, 2 taon na raw siyang nagtatrabaho sa kumpanya nila. May boss siyang si Mike, pero hindi yung foreigner ah. Isipin niyo na lang parang typical na sir sa opisina sa Makati. Ang trip daw ni Mike, laging nagpapa-OT sa kanya. Yung tipong alas 5 na, paalis na siya. Biglang may email. Urgent ito, kailangan ngayong gabi. Pero ang catch, siya lang ang nakakatanggap ng ganong emails. Yung ibang kasama niya sa department, wala. Isang gabi, may lakad daw siya kasama barkada. Biglang pinatawag siya ni Mike. Pinapagawa ng report na kunwari, nakalimutan daw ibigay. Sabi ng suki ko, Sir, may lakad po ako. Ako, aba, nagalit si Mike. Pahint na kesyo baka raw makaapekto sa future niya sa kumpanya ang dedikasyon niya. Doon na siya nagduda. Binuksan niya inbox niya. Nilista lahat ng emails nitong si Mike. Puro last minute. At karamihan, hindi naman talaga urgent. Yung iba, salungat pa sa deadlines ng ibang empleyado. Naalala niya, sinabi ng HR noong orientation, lahat ng emails naka-backup sa company server. Ayun, ginawa ng suki ko. Pinasa lahat ng email sa HR. Ang bait pa ng tono niya. Hi, napansin ko po na parang ako lang ang laging may overtime requests. Standard practice po ba ito? Isang linggo siyang walang narinig. Akala niya deadma lang. Hanggang biglang pinatawag siya ni Mike sa opisina. Maputla raw muka. Ayun pala, tinignan ng HR yung pattern. Nakita nila na si Mike pala. Ibinabato lahat ng trabaho niya sa suki ko. Tapos inaangkin niya ang credit. Ilang araw lang, naglabas ng all company email. Si Mike daw ay moving on to new opportunities. Alam niyo na ibig sabihin nun, di ba? Kaya nung araw na yon, tuwid ang likod ng suki ko habang lumabas ng opisina. Alas 5 ng hapon, eksakto, uwian.